Magandang araw mga ka-Buildrite. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang isang tanong ng ating viewer. Ang tanong niya, ano bang ibang alternative para lagyan ng topping ang kanyang steel deck o yung kanyang hagdan na gawa sa bakal? Okay, kasi ang problema daw niya sa kanyang mga steel deck na steel plate na kapag hindi niya nilagyan ng topping ay madaling mabingkong, bumaluktot, mabali, or magkaroon ng kalawang, including yung sa kanyang stairs na gawang bakal. So madali din daw siya kalawangin. So in short, hindi siya durable. Okay, so good news, meron tayong produkto na pwedeng ma-recommend sa inyo ngayon na ang tawag ay isang elastomeric na concrete, which is Elastocrete. So, pag-usapan natin ngayon yung Elastocrete. So, tinawag siyang Elastocrete dahil siya ay isang elastic na concrete. So, tama yung narinig nyo, siya ay isang konkreto na elastic. Okay? So, basically, Elastocrete ay isang low modulus na concrete. Okay? So, ibig sabihin, the concrete is a bit flexible that can withstand vibration or movements, no, ng mga substrates. Alright? So, ang maganda rin sa Elastocrete ay this is also self-leveling. So probably ang tanong nyo, bakit nyo kailangan ng self-leveling? So ang bakal natin or mga steel plates natin, normally hindi minsan pantay. Okay, so minsan may mga lumulundon na area. So malaking bagay na self-level ang ating elastomeric concrete to make sure na pantay ang ating topping or flooring. Alright, so ang maganda rin dito sa Elastocrete, this is also fiber reinforced. So it is more durable for mga movements at mga vibrations. Okay? So, ang maganda rin dito sa Elastocrete, this is also very economical, very cheap para madaling gamitin. And yung thickness na kailangan mo lang i-apply, gamitin ay tulad ng stairs na gagawin natin pala ngayon, kailangan mo lang thickness na minimum of 3 mm. Okay? Para magamit natin. So, ngayon yung hagdan na to na gagawin natin, maglalagay tayong topping. It will make the stairs more durable. Alright? Okay, so ang tanong nyo ngayon, teka lang, paano nyo ba naisip to? Alright, so normally, ang elastic concrete ay hindi na siya bago. Okay, dahil ginagamit na to ng mga barko. Okay, kung kayo ay nakasakay ng barko, mapapansin nyo na ang barko hindi lahat ay steel deck ang tinatapakan natin, tama? So meron siya mga topping na elastic na concrete. Okay, kasi hindi ka gumamit ng elastic concrete, obviously, it will crack kung hindi siya low modulus. Alright, so ngayon, pag-usapan din natin, paano tayo mag-prepare, no, ng tong hagdan natin ngayon, paano natin siya i-prepare? So ang una natin gagamitin, bago natin gamitin ng elastomeric na concrete, i-prep muna natin ang hagdan. So obviously, dahil yung hagdan na to ay gawa sa bakal, medyo marami na siyang kalawang. Okay, so what we're going to use a rust converter. So okay, we're going to use Buildrite rust converter. So para saan ba ang rust converter? Okay, ang rust converter basically converts iron oxides to iron phosphorus. Okay, so in layman's term, ang ginagawa niya lang, it acts as a preventive barrier or a sealer, no? Alright, para hindi na makapasok ang moisture, para hindi na siya magkalawang. Alright, so ang gawin natin, panoodin muna natin paano i-apply ang rust converter. Ayan, so nakita nyo na paano mag-apply ng rust converter. Sometimes, ang tawag ko sa rust converter is magic eh. Kasi kanina puro kalawang. Ngayon, after just 1 hour, wala nang kalawang. So it's really very effective as a moisture barrier. Okay, so 1 hour lang. Pagkatapos ng 1 hour, pwede na natin gawin yung next step. Ang next step natin ngayon, gagamitan natin ng bonding agent bago natin apply si Elastocrete. Okay, yung bonding agent, ang tanong ninyo, anong klaseng bonding agent gagamitin? Ang re-recommend namin ay gamitin ang Buildrite na Confix LV, which is low viscose. Okay, so
Ngayon, marahil may tatanong, teka lang, bakit kailangan epoxy na naman gagamitin? Bakit ayaw natin gamitin ng acrylic base or PVA base? Okay, so sa dati naming episode, nabanggit ko na sa inyo, hindi namin i-recommend ang PVA base dahil hindi siyang, pag natumuyo siya and mabagal yung worker natin, magkakaroon siya ng film and then it will debond, no? It will be a debonding agent, hindi kakapit. So we do not recommend PVA. We only recommend either acrylic or epoxy. But in this case, since this is ang didikitan natin na substrate ay bakal, obviously out na yung acrylic. So what we're going to use is epoxy base. Alright, so we're going to use Bidrite na Confix LV for this. Okay, so ngayon pag ginamit natin siya, make sure guys na wag nyo hayaang matuyo siya. Okay, so hindi na rin, wag nyo na hintayin din magtaki. Ang gusto po natin mangyari kahit wet on wet, kahit basa pa lang siya, ma-apply na natin si Elastocrete. Alright? So, panoodin muna natin paano natin i-apply ang Confix LV. So nakita na ninyo paano i-apply ang Confix LV. So bibilisan ko lang ng konti dahil hindi natin pwedeng hayaang matuyo yung Confix LV. So tools na kailangan natin gamitin dito, we need to have a spike roller, okay? Dahil yung self-leveling, normally nagkakaroon ng bubbles. So this will help you na mawala yung bubbles, no? Alright? So syempre mahirapan din maglakad yung worker natin. So kailangan din natin gumamit ng spike shoes, no? So habang mahirapan siya yung worker natin mag-apply kung wala siyang spike shoes. Okay? So, para hindi niya kailangan tapakan yung ginamitan natin ng tapping. Okay? So, ang maganda dito sa Elastocrete, one day, it can have a compressive strength of 1,000 PSI. 28 days, it can have at 3,500 PSI, which is already very good. So, sige, panoorin natin paano gamitin ang Elastocrete. Ayan. So, ngayon nakita nyo na paano gumamit ng Elastocrete. So, ang maganda sa Elastocrete, newly constructed na warehouse or mga newly constructed na building or pwede rin siya sa mga lumang structures. To repair damaged concrete caused by movements and vibration, you may use Elastocrete because this is an elastomeric concrete that can withstand vibration and movements. So, I hope marami kayo natutunan dito sa segment na to. Naikwento natin kanina ang kagandahan ng Elastocrete, which is a self-leveling elastomeric na concrete that is also fiber reinforced. It has strength of 3,500 PSI after 28 days. And it can be used sa mga steel decks or sa mga stairs na gawang bakal, no? So, it can also help as tapping sa mga concrete slab natin na maraming movement or maraming vibration para matakpan natin ang mga hairline cracks. Alright, so that's it for me. Again, this is Derek Tan. Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo kalimutan magtanong para sigurado.